Move on tayo. Hello po, move on tayo sa new top. Sino ang may kasalanan? Ang magulang or ang anak? So marami siguro makaka-relate dito, especially sa mga lumaki ng walang parents. So, ako po ay isa doon. Naghiwalay yung parents ko nung ako ay bata pa, 6 years old pa lang ako. Tapos simula noon, palipat-lipat na ng bahay sa mga lolo, lola, titos. So, meron pang umumpun sa akin at one point, pinsan ng mother ko, nung bata ako. So, growing up, parang piniblame ko yung parents ko. Kasi parang, kung nandun lang siguro yung support nila, yung pagmamahal nila, yung guidance nila, siguro iba yung takbo ng future ko. Iba siguro yung naging buhay ko. Pero, na-realize ko na mali pala yun. Kasi, hindi naman sila may hawak ng buhay ko, di ba? Sarili ko. So, ako rin, ang part ko, may kasalanan sila, pero may kasalanan ako. Kasi, hindi ko binago yung self ko para maging better. Hindi ko tinry na maging successful, na maging mas mabuti kaysa sa kanila. Sinasabi ko na one day pag nagka-family ako ng bata ako na hindi ko gagawin ang ginawa nila sa akin. Hindi ako magkaka-broken family. Hindi ko iiwan yung mga anak ko, hindi ko sila pababayaan. Yun ang laging tumatakbo sa isip ko growing up. At nung nagkaanak na ako, nagka-family na ako, yun yung nakatatak sa utak ko. So, kahit di na ako masaya sa partner ko, nagtitiis kasi ayokong maranasan nila yung mga naranasan ko nung bata ako. Yung having no parents, having no mom, no dad. So, yung parang pinanghahawakan ko. So, nagstay ako sa relationship ng 12 years kahit di ako masaya. So, yun nga, nauwi pa rin sa hiwalayan. Broken pa rin, di ba? So, siguro bunso ko is only 1 years old nung naghiwalay kami ng tatay nila. Bumalik kami sa Sydney kasi tiga Coffs Harbour siya, layo din. So, bumalik kami sa Sydney with nothing. Clothes lang namin. So, I did my best. I did my best para alagaan sila, pag-aralin sila. Hanggang sa naging mga teenager at adult na. So, they grow up na walang ganong pakiramdam yung tatay nila, walang ganong support yung tatay nila. So, kasi galit ako nagalit ako sa dad nila. So, parang sinasabi ko yun sa mga kids ko na kwenta yung tatay nyo, wala siyang pakialam sa inyo, hindi man lang nila kayo suportahan, nagagawa niyang mag-holiday, pero hindi kayo mabigyan ng, ng pera pang bili ng damit or something like that. So, angry ako. Mali ko lang na pati yung mga anak ko, tinadamay ko na yung parang sinasabi ko na sa kanila lahat ng mga mali ng tatay nila. To the point na minsan nga pinagbawalan ko. Na-admit ko naman na mali yun, na pinagbabawalan ko silang kausapin yung tatay nila. Na-realize ko na yun na mali. So, sabi ko na lang, meron na silang sariling mga isip. So, alam na nila kung ano yung ginagawa at hindi ginagawa ng tatay nila. So, nagka-pandemic siguro, they stopped talking to him mga 4 years, 5 years, hindi sila nag-usap. Until one day, pinakita ko yung achievement ng anak ko sa school kasi proud ako yung parang kahit na wala yung tatay nila, wala yung tulong ng tatay nila, naging mabuti siya sa school. So, tinanong niya ako kung pwede ko daw kausapin yung mga bata na tulungan siyang makita at makausap sila, na madalaw sila.
So, para sa akin kasi, alam ko yung pakiramdam, naghahanap ka ng tatay, naghahanap ka ng pagmamahal ng tatay. So, kinausap ko yung mga anak ko na kahit na ano yung mali nung anak nila, ay nung tatay nila, tatay pa rin nila yun. So, they should still talk to him. So, yun nga, wala pang 1 year na pinayagan ko ulit silang mag-holiday doon, every school holidays, na dalawin siya. Nag-backfire. So, yung isang anak ko, parang nagustuhan na doon sa kanya. So, nag-holiday siya, hindi na siya bumalik. Wala man lang paalam, walang sabi-sabi. Nakakalungkot na isipin na ako yung nagstay, ako yung nag-alaga sa kanya, nagpaaral sa kanya, kasi duty ko naman, hindi ko naman sinasabi na, mother naman ako, syempre gagawin din naman natin yun, pero sad lang kasi, para sa akin, mas pinili niyang tumira sa tatay niya kaysa tumira sa akin. So, ilang araw akong nag-iiyak, nalulungkot. To the point na kasi sila lang yung kinukuhanan ko ng lakas ng loob eh. Yung sa lahat ng pinagdadaanan ko, kahit na wala akong magulang, kahit na wala akong mga kapatid, as long na andyan sila sa tabi ko, as long as, nararamdaman kong mahal ako ng mga anak ko, sapat na sa akin yun. So, yun nga, unti-unti ko nararamdaman na nag-fail ba ako gaya ng parents ko. Yung, hindi ba ako naging mabuting nanay for them para iwan din ako. So, at the moment now, nilet go ko na lang. Yung, nahayaan ko na lang siyang ma-experience yung buhay na wala ako. Yung pag-aalaga ng tatay niya kumpara sa akin, malaman niya. Pero kasi malaki na, nagtatrabaho na. So, parang ang hirap isipin na makikita pa kaya niya yun? Mararamdaman pa kaya niya na iba yung binigay kong pag-aaruga sa kanya? Hopefully, one day ma-realize niya. Nakakalungkot man kasi walang goodbyes man lang. Wala man lang paalam. Hindi naman kami nag-aaway. Hindi ko naman siya pinagalitan. Basta na lang, di na lang siya umuwi. So, yun nga. So, eto naman. Diferensya ng isa pang alam kong story na andun naman yung parents. Andun naman sila to guide and support etong person na to. So, lahat ng tulong ibinigay nila, lahat ng support binigay nila. So, napariwara pa rin yung anak. Yung naging masalimuot pa rin yung landas niya. Tinahak niya yung mga masasamang bisyo. So, sino ba talaga may kasalanan? Ang mga magulang or ang anak? Kasi para sa akin tayo ang mahawak ng sarili nating future. Nasa sa atin ang pagbabago. Okay, may support yung parents mo, family mo, maganda yon, di ba? Pero kung wala, ikaw lang din ikaw lang ang magpapabago ng sarili mong buhay. So, this person, hindi siya nagbago. Paulit-ulit niyang ginagawa ang mali. Paulit-ulit siyang, alam mo na, yung nagkakamali. Sa drugs, lahat ng lahat yun. So, kahit na paulit-ulit siyang pinatawag, paulit-ulit siyang inaruga, ganun pa rin yung hindi siya nagbago. Maraming taong naaawa sa kanya. Maraming taong biniblame ang parents. Bakit? For me, hindi. Bakit mo i-blame yung parents kung andi naman lahat ng support?
andun naman lahat ng pagmamahal. Andun naman lahat, binigay naman sa kanya lahat. Paulit-ulit pinatawad, paulit-ulit na kinupkop, pero paulit-ulit din niyang ginawa na, yung pagkakamali na yon. So, dapat bang i-blame yung parents na yon? So, sa akin kasi, bakit naman ako maaawa doon sa tao na yun kung hindi niya tinutulungan yung sarili niya, di ba? So, parang to the point na wala na yung awa yung parang hindi na dapat awaan kasi hindi niya tinutulungan yung self niyang maging better. Hindi niya tinutulungan yung sarili niyang magbago para na lang sa family niya, para na lang sa parents niya na nandiyan na sumusuport sa kanya. So, bakit ko siya kaawaan, di ba? So, yun nga, sino ang may kasalanan? Ang parents ba or ang anak? So, yun lang. Bye-bye.